Pagkarating nila sa talon na malapit sa kanilang tinitirahan, ay pareho na silang nagsilublob sa tubig para mahugasan ang katawan. "Ninong, saan ang sunod nating misyon?" tanong pa ni Rigor. "Magpahinga muna tayo anak ng 1 linggo. Babalikan ko lang din muna yung pamayanan na natagpuan ko. Naisip ko kasi na baka naman kabilang sila sa mga aswang na namumuhay ng mapayapa sa kabundukan at hindi nabibiktima ng mga tao. Kapag ganun, edi palampasin na muna natin. Kawawa naman ang mga bata. Marami pa naman akong nakitang bata roon. Ikaw naman, pagbutihan mo ang pag-aaral sa libretang ibinigay ko sa iyo." "Ninong naman naaral ko na lahat ng tungkol sa pakikipaglaban sa librong iyon." "Alam mo anak, ang layunin ng pagkakaroon ng lihim na karunungan ay hindi puro sa pagpatay. Paano kung maubos na ang mga aswang sa lugar natin? Baka pati mga pangkaraniwang tao ay pagdiskitahan mo na rin. Hindi mo lang magustuhan ang pag-uugali nila ay tapusin mo na agad. Kailangan meron kang ibang paggamitan ng poder at kakayahan mo, hindi lang puro sa laban." "Ninong, kaya lang naman ako nag-aral lang todo sa lihim ng karunungan at pakikipaglaban dahil gusto kong lipulin ang buong lahi ng mga aswang na pumatay sa mga magulang ko." Papaano kung mapatay mo na nga lahat? Ano nang gagawin mo? Hahanap pa rin ng ibang papatayin." "Ay, parang gano'n na nga siguro ninong." "Anak, kapag nakamit mo na ang hustisya naman ng iba ang pagtuunan mo. Maliban sa mga aswang, nariyan din ang mga mangkukulam, mambabarang, manlalason at mga laman lupa. Kailangan ng mga tao ng tagapagtanggol laban sa mga nabanggit kong nilalang na walang ibang hangad kundi ang maminsala ng iba. Kailangan mong tumulong sa mga tao." "Papaano ko yun gagawin ninong? Hindi naman ako marunong manggamot." "Yun nga ang punto ko. Paano ka manggagamot kung hindi mo naman pinag-aralan? Kaya magmula bukas, simulan mo na ang pag-aaral sa libreta tungkol naman sa panggagamot. Siguro, 1 beses sa 1 linggo ay balikan mo ang mga inaral mo tungkol sa pakikipaglaban para hindi mo rin makalimutan. Pero magpapakabihasa ka na sa panggagamot." "Parang boring naman yata yun ninong." "Boring? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga para sa mga taong matutulungan mo ang mailigtas mo ang kanilang buhay? Tsaka, bawat pasyente ay may sariling kwento. Makipag-usap ka at alamin ang kanilang mga pinagdaanan. Hindi magtatagal ay malalaman mo ang tunay na kahalagahan ng panggagamot. Huwag mo nang isipin yung mga hindi naniniwala dahil mas tiwala sila sa doktor. Ang mahalaga ay nakatulong ka at maniniwala sa iyo ang mga tao mapapagaling mo." "Okay, sabi mo ninong." "Ninong, magkape muna tayo. Parang gusto kong humigop ng mainit." Di sige, magpainit ka ng tubig at magkakape na rin ako. Meron pa naman tayong kape at asukal dyan." Matapos magkwentuhan habang nagkakape, ay nagpahinga na ang dalawa. Kinabukasan, maagang umalis si Mang Magno upang magmanman sa pamayanan na sinasabi niyang pinamumugaran ng mga aswang para alamin kung nararapat pang lipulin lahat ng naroon. Si Rigor naman ay maagang pumunta sa kanilang taniman ng kamuting kahoy upang maglinis doon at kumuha na rin ang makakain nila para sa mga susunod na araw. Pagka-uwi ay saglit na nag-ensayo at naligo. Habang nakatunganga lang si Rigor sa labas ng kanilang kubo, ay naisip niyang mamasyal. Tutal hapon o gabi pa naman ang uwi ni Mang Magno. Kumuha siya ng pera sa lagayan ng kanyang ninong para may magamit siyang pambili kung sakaling meron man siyang gustong bilhin. Pasado 8:00 ay nagsimula na siyang maglakad patungo sa bayan. May dala siyang bag na may lamang isang ekstrang t-shirt na pamalit kung sakaling siya ay pagpawisan at isang maikling itak.
Sakto lang ang haba noon para mapasok sa loob ng bag. Dahil sa sanay naman siya sa kabundukang iyon, kaya kaya niyang takbuhin pa ibaba nang hindi napapagod. Wala pang isang oras ay naroon na siya sa ibaba ng bundok. Saglit siyang tumayo sa gilid ng highway. Iniisip niya pa kung saang direksyon ang dapat niyang puntahan. Hindi kasi siya pamilyar sa binabaan. Hanggang sa may dumaang tricycle. "Boss, saan ka?" tanong pa ng tsuper. Sa bayan sana, boss." "Oh, halika, dito ka na sa likod ko." Dali-daling lumapit sa tricycle si Rigor at nasilip niyang may mag-asawang matanda sa loob ng tricycle. Kaya pala sa likuran siya pinaupo ng driver. Nagsimula nang umandar ang tricycle at pagkalipas ng mahigit 15 minutos ay pumara ang mag-asawa na naroon sa loob ng tricycle. Si Rigor naman, dahil sa hindi siya pamilyar sa lugar, at marami namang mga kabahayan doon na parang may mga talipapa, kaya bumaba na rin siya. "Dito na ako, boss." "Oh, akala ko ba sa bayan ka pa?" "Gaano pa po ba kalayo bago makarating sa bayan?" "Kulang 1 oras siguro," sagot naman ng driver. Ganun po ba? Sige, dito na lang ako. May bibilhin lang naman ako. Meron naman siguro noon dito." "Sigurado ka, boss? Hindi mo ba alam kung anong lugar ito?" Mahinang bulong pa ng driver. "Bakit po? Anong lugar po ba ito?" "Abay, hindi ko pwedeng sabihin dahil maririnig nila ako. Pero ang masasabi ko lang, delikado ito para sa katulad mong normal na binata. Ano? Sigurado ka na ba talaga na dito ka na lang?" "Opo, sige, dito na lang po ako," sagot pa ni Rigor habang iniaabot ang pamasahe. Pagkaabot ng bayan ay agad nang humarurot ng takbo ang tricycle. Si Rigor naman ay nagsimulang maglakad-lakad doon sa bahaging sentro ng lugar. Nakakita siya ng mga patyanggi na nagtitinda ng kung ano-anong mga gamit pang kusina. Meron ding mga damit. Lumapit siya roon at bumili ng sinturon. Malapit na kasing maputol ang sinturon niya. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad-lakad hanggang sa makakita ng tindahan ng sapatos ng mga second hand. Bumili na rin siya ng kulay itim. Habang patuloy siyang naglalakad sa lugar, ay napansin niyang bawat taong naroon ay sumisilip talaga mula sa kanilang mga pwesto at masama ang tingin sa kanya. Napasabi naman siya sa sarili ng, "Ano ba naman itong mga taong to? Ngayon lang ba sila nakakita ng dayong tao dito? Samantala, parang palengke naman tong lugar nila." Hinayaan niya na lang at nagpatuloy na sa paglalakad hanggang sa biglang tumunog ang kanyang tiyan. "Naku, nagugutom na ako . Saan kaya ako pwedeng kumain?" Naalala niya na noong nakasakay siya ng tricycle ay may nadaanan silang mga kainan bago makarating doon sa pinaka-commercial area. Kaya naisipan niyang maglakad na lang papunta roon. Medyo nakadistansya iyon kaunti. Grabe naman ang mga kainan dito. Bakit nakadistansya talaga sa palengke? Wika niya pa sa sarili habang naglalakad. Hanggang sa may nakita siya isang magandang babae na nag-iigib sa isang poso. Nginitian niya pa iyon noong magkatinginan sila. Pero nagtataka siya dahil makikita sa mukha ng dalaga na nagmamadali ito at natatakot. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakad. Bago pa man siya tuluyang makalampas sa kinaroroonan ng poso, ay may 3 lalaki na nasa katamtamang edad ang lumapit sa dalaga. "Parang awa niyo na! Huwag niyo na ako gambalain! Mapapagalitan ako ni Aling Susan!" Pagmamakaawa pa ng babae, napahinto sa paglalakad si Rigor at tinignan niya kung makikinig ba sa pakiusap ang mga lalaking iyon. Pero tuloy-tuloy ang mga iyon sa paglapit at kinaladkad ang dalaga papunta sa may kasukalan. "Di ba? Ang pangako namin sa iyo na sa susunod na makita ka namin nag-iisa
ay magkakaroon tayo ng kaunting kasiyahan. Ito na yon! Huwag mong alalahanin si Tia Susan. Hindi ka niya papagalitan kapag sinabi mong kami ang sinamahan mo. Wika pa ng isang lalaki habang hila-hila na ang dalaga. Nakaramdam ng galit si Rigor sa kanyang nakikita. Ibinaba niya muna ang dalang bag upang ilabas ang itak na nasa kaluban. Itinali niya iyon sa kanyang likuran para kung sakaling kakailanganin niya ay madali niya lang mahuhugot. Saka muling inilagay sa likuran ang bag. Nagmamadali siya sa paglalakad patungo sa direksyong tinungo noong mga lalaki na may hatak na babae. Naririnig niya ang pagpupumiglas ng babae, pero patuloy pa rin ang paglayo noon. Ibig sabihin, naglalakad pa rin sila. Parang awa niyo na! Wag! Wag! Sigaw pa ng babae, kaya tumakbo na si Rigor at naabutan niyang nakatihaya sa damuhan ang dalaga habang hawak naman ng dalawang lalaki. At ang isa pa sa mga iyon ay ang siyang nakapatong sa ibabaw, pero may damit pa naman silang lahat. Hoy! Itigil niyo yan! Mga walang magawa sa buhay! Umalis ang lalaking nakapatong sa dalaga. At sino ka naman pakialamero? Tama ka! Wala nga kaming magawa sa buhay! Pero ngayon, meron na dahil narito ka na! Hindi ka siguro taga rito, no? Dahil hindi mo kilala kung sino kami! Wika pa ng lalaki na nagsisimula ng manlisik ang mga mata habang inilalabas ang mahabang dila nito. Kuya! Kung sino ka man po, parang awa mo na! Umalis ka na! Papatayin ka lang nila! Mas gugustuhin ko pang malapastangan nila kaysa may mamatay ng dahil lang sa akin. Pagmamakawa pa ng dalaga. Hindi, miss. Mukhang hindi naturuan ng mabuting asal lang kanilang ina ang tatlong ito. Kaya mauobliga akong magturo sa kanila. Kuya, parang awa mo na. Umalis ka na. Mapapahamak ka lang. Muling wika pa ng dalaga habang nakayakap sa sarili at nakaupo sa tabi ng isang puno. Narinig mo ang sabi ni Erika? Handa na siyang magpalapastahan sa amin. Huwag ka lang masaktan. Pero hindi na mangyayari iyon. Pumasok ka na sa teritoryo namin, kaya amin ka na. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Gagahasain niyo rin ako? Tumatawang wika pa ni Rigor. Nagtawa na naman ang tatlong kalalakihan. Hindi kami mga bading pare. Pero magagaling kami magluto. Marami kami putahing magagawa sa iyo. Mukhang malaman ka pa naman. Ah, ganun. So mga aswang pala kayo. Natumbok mo! Wika pa ng isa sa mga lalaking iyon. Sige na mga tol, turuan nyo na yan ang leksyon. At kapag hindi na siya makagulapay sa bugbog, ay ipapakita natin sa kanya kung paano tayo magpapakasasa sa katawan nitong si Erika. Iyon na ang huling magandang bagay na makikita niya bago natin siya katayin. Napangiti naman ang dalawang lalaki. Nag-inat-inat at pinatunog ang mga buto sa liig. Sa kadahan-dahang nagpalit ng anyo. Naging mabalahibo ang mukha at nagbago na ang hugis. Napangiti naman si Rigor sa nakikitang pagbabago ng anyo noong dalawang aswang. Dahil mas pabor sa kanya kapag nasa anyong aswang na. Hindi na siya makukonsensya. Mabilis na dumaluhong sa kanya ang dalawa. Agad hinugot ni Rigor ang itak sa kanyang likuran. Nakatayo lang siya ng tuwid. Noong tirahin siya ng isang right hook na pakalmot noong unang aswang, bahagya siyang yumuko upang palampasin ang kalmot na iyon. At pagkalampas nga, ay agad niyang pinasundan ng pagtagpas ng itak sa braso at agad iyong naputol. Sabay tinadyakan niya ng malakas sa may bahaging balakang, kaya napasubsob iyon sa lupa. Tinalunan naman siya ng isa pang aswang sa paraang payakap, pero mabilis siyang nakaatras at nag-sidestep, kaya hindi siya nahuli. At noong muling umatake ang aswang, ay isang malakas na suntok sa mukha ang kanyang ibinigay
habang suot-suot ang kanyang putseker o iyong knuckle brass na nasundan naman ng pagsaksak niya sa sikmura. Binalya niya ng katawan kaya napatras iyon kasabay ng pagkabunot ng itak. Namimilipit iyon sa sakit hanggang sa bawian ng buhay. Nanlalaki ang mga mata sa galit noong pinakapinuno ng tatlo at mabangis na umatake sa paraang pagwasiwas ng mga kamay, kaliwat kanan at sunod-sunod. Naiilagan lang ni Rigor ang mga ataking iyon habang umaatras. Noong makuha niya na ang kombinasyon ng atake na ginagawa noong aswang, ay mabilis siya nag-sidestep at umikot. Sa pagkakataong iyon ay naroon na siya sa may gilid ng aswang, kaya open na ang batok ng aswang para sa kanyang pag-atake. Nanlaki ang mga mata noong aswang at hindi makapaniwala na naroon na si Rigor sa gilid niya at nakalampas sa lahat ng kanyang mabibilis na pag-atake. "Tapos ka na!" sigaw pa ni Rigor sabay tagpas sa liig ng aswang. Sa talas ng kanyang espesyal na itak na punong-puno ng ukit na orasyon, ay walang hirap na naputol noon ang liig ng aswang. Pagkalingon ni Rigor sa aswang na naputulan ng braso, ay dali-dali na iyong tumayo at akmang tatakbo na. Kaya agad niya iyong kinumpasan ng tigalpo, napahinto iyon at bumulwak ang dugo sa ilong at sa bibig. Nilapitan ni Rigor ang dalaga. "Ayos ka lang ba, miss?" Nakatakip pa rin sa kanyang mata ang dalaga habang nakayuko at nakapikit. "Huwag ka nang matakot, wala na sila." Dahan-dahan namang nagbukas ng mata ang dalaga. "Erika ang pangalan mo, di ba?" Tumango naman ang dalagang iyon. "Halika na, Erika, ihahatid na kita sa inyo." "Hindi pwede, kuya." "Ha? Bakit?" "Kuya, umalis ka na. Mga aswang lahat ng taong narito sa lugar namin. Maging si Aling Susan na tinitirhan ko ay aswang rin. Pamangkin niya ang tatlong yan." "Ha? Ibig mo sabihin, aswang ka rin?" "Hindi, kuya. Bihag nila ako. Pinatay nila ang nanay at tatay ko. Hindi nila ako kinakatay dahil ginagamit nila ako bilang pain para makapang-akit ng mga biyahidor na kumain sa karinderya. Tapos lalagyan nila ng panghawa o di kaya lason ang pagkain. Kaya lahat na kumakain sa amin ay hindi na nakakaalis pa. Kapag bumalik ako doon, ay siguradong hahanapin ni Aling Susan sa akin sina Dodong." "Kung ganun, hindi ka na pala talaga dapat bumalik pa sa kanila. May iba ka ba bang kamag-anak na pwede kong patirahan sa'yo?" "Wala na, kuya. Wala na akong ibang kamag-anak. Ang pamilya namin ang orihinal na nakatira sa bahaging ito. Tapos noong dumating sila, yung mga aswang, pinagpapatay nila ang mga tao at ginawang pagkain. Iyong mga nasa sentro naman ay hinawaan na rin ang karamihan sa mga iyon ng pagkaaswang. Kaya wala na akong ibang kamag-anak o kakilalang mapupuntahan." Saglit na nag-isip si Rigor. Inisip niya kung maaari niya kayang dalhin sa presinto ang dalaga at ang mga pulis na ang bahalang mag-turn over sa DSWD. Nang magsalita ang dalaga, "Kuya, isama mo na lang ako kung saan ka man nakatira. Handa akong gawin ang lahat. Bilang kabayaran sa pagliligtas mo sa akin, pwede mo akong gawing katulong, tagaluto, tagalaba at tagalinis ng bahay. Marunong ako sa lahat ng gawaing iyon." Napatitig si Rigor sa magandang dalaga. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Kahit plano niya sanang i-turn over iyon sa otoridad, pero may parte sa puso niya na ayaw iyong gawin. Parang nahulog bigla ang loob niya sa dalaga. Pero anong buhay naman ang maibibigay niya dito kung nabubuhay lang siya para manugis ng mga aswang? "Kuya, may mga taong paparating. Kailangan na natin umalis dito. Kapag nalaman nilang patay na ang grupo ni Dodong, isang buong barangay silang susugod dito." "Oh, sige, tara na. Pero Erika, sa bundok ako nakatira eh. Sobrang payak lang ng pamumuhay namin doon. Kasama ko roon ang ninong ko."
Oo kuya, okay lang sa akin kahit saan. Basta wala lang ako makakasamang aswang sa loob ng bahay. Eh di sige pala, tara na. Wika pa ni Rigor at agad na silang tumayo. Pero nagulat siya noong tumayo ang dalaga. Dahil punit na pala ang damit nitong pang-itaas, kaya saglit niyang nakita ang dibdib ng dalaga na walang suot na panloob. Agad ding napatakip ng kamay niya ang dalaga upang takpan ang lumadlad na dibdib. Teka Erika, saglit lang. Wika pa ni Rigor, sabay nilapitan ang isang patay na aswang at hinubad ang jacket noon. Oh, eto, para may pantakip ka dyan. Pero kuya, malakas ang pang-amoy nila. Maaamoy din nila ang jacket na ito. Oo, alam ko. Pansamantala lang yan. Agad nang nilisan ng dalawa ang lugar. Saglit silang kumubli noong makalayo at nakita nilang marami nga ang dumating na tila may hinalang hindi magandang nangyari doon. Hinawakan ni Rigor si Erika sa kamay. Erika, tara na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumatakbo pa palayo ang dalawa habang magkahawak ng kamay. Noong nasa dulo na sila ng mga kabahayan, ay may nakita silang isang bahay na punong-puno ng mga nakasampay na damit sa labas. Erika, nakikita mo ang mga damit na yan? Oh, bakit kuya? Kumuha ka ng 3 shorts o long pants na pambabae at t-shirt na rin nakakasya sa'yo. Kung may makita kang panty at bra, kumuha ka na rin para may mapagbihisan ka. Malayo sa bayan ang bahay namin. Wala kang mabibilhan ng damit doon. Ayoko kuya. Natatakot ako. Baka mahuli ako ng may-ari. Huwag kang mag-alala. Hindi ka kita kapag naroon ka sa may sampayan. Ako magbabantay dito. Sisipulan kita kapag may lumabas na tao. Basta unahin mong makahila ng shorts at damit. Tapos doon ka tumakbo patungo sa puno na iyon. Mababa na iyon banda. Kapag naroon ka, ay hindi ka nakita dito sa itaas. Sige na, huwag ka nang matakot. Hindi ko hahayaang mapahama ka. Basta magtiwala ka lang sa akin. Wika pa ni Rigor habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Okay? Namumula naman ang pisngi ng dalaga at tumango. Agad nang pumunta sa sampayan ang dalaga. Noong makita ni Rigor na tapos nang makakuha ng mga damit ang dalaga, ay sininyasan niya na agad na magtungo sa unahan doon sa itinuro niyang puno. Agad na rin siyang sumunod. Naglakad pa sila ng 30 minutos bago sinabi ni Rigor, Erika, magpalit ka muna ng damit. Kailangan iwan na natin yung mga damit mong suot para hindi masundan ng mga aswang ang amoy mo. Doon ka sa likuran ng punong yan magbihis. Dito lang ako. Ayoko kuya. Ha? Anong ibig mong sabihin ayaw mo? Samahan mo ako roon. Baka biglang may humablot sa akin. Ha? Sigurado ka? Isasama mo ako roon? Ano naman? Iniligtas mo nga ang katawan ko na maangkin ng mga aswang. Ano ba bang hindi ko kayang ibigay sa'yo? Kaya samahan mo na ako doon. Sige na nga. Wika pa ni Rigor at naglakad na sila patungo sa likuran noong malaking puno. Pagkarating roon, tumalikod sa Rigor sa dalaga. Kuya talaga, parang ikaw pa ang nahihiya ah. Sino ba sa atin ang nakahubad? Sumagot naman si Rigor nang hindi tumitingin sa dalaga. Sige na, huwag ka namang asar. Dalian mo na magbihis dyan. Matapos makapagpalit ng dalaga, ay pumutol ng mga talahib si Rigor at itinabon sa pinaghubarang damit. Kuya, wala ka bang pagkain dyan sa bag mo? Nagugutom na ako eh. Sumagot naman si Rigor. Alam mo ba kung bakit ako papunta sa lugar nyo kanina? Kasi nakita ko may mga kainan doon. Kakain sana ako. Kasi nagugutom na ako. Tapos, yun na nga, nakita kita sa puso. Kaya hindi na ako nakakain. Kaya ibig sabihin, wala talaga akong dalang pagkain rito. At gutom na rin ako. Nalungkot naman ang mukha ng magandang dalaga. Hinawakan naman ni Rigor ang mukha ni Erika at sinabing, huwag ka nang malungkot. May dala naman akong pera.
Mag-abang na lang tayo ng masasakyan para makarating tayo sa bayan. Doon na tayo mamili ng mga dilata, di kaya tinapay o biskwit. Siguradong walang panghawa ng pagkaaswang iyon, di ba? Lumiwanag naman ang muka ng dalaga. Tumayo sila sa gilid ng highway at nag-abang ng sasakyang mapapadaan. Hanggang sa may dumaang tricycle, pinara iyon ni Rigor. "Boss, saan kayo?" sabi ng driver. "Sa bayan." "Ha? Saang bayan, boss?" Ang dalaga na ang sumagot. "Sa pamilya ng Santa Isabel, Manong." "Ah, okay. Sige, sakay na kayo." Sagot pa ng driver at pinaharurot na ang tricycle. Mabuti na lang at mukhang kabisado ng dalaga ang lugar. Pagkarating sa pamilihan ay naglakad-lakad muna sila. Ibinili ni Rigor ang dalaga ng kulay itim na backpack para may mapaglagyan ito ng gamit. Bumili na rin siya ng suklay, sabon, sapatos at tsinelas para sa dalaga. Mukhang hindi natatagal sa mahabang lakaran ang suot na manipis na tsinelas noon. "Kuya, nakakahiya naman sa'yo. Ang dami mo nang binili para sa akin." "Shh! Huwag ka nang maingay. Gaya nga ng sabi ko, malayo ang bahay namin sa bayan. Wala tayong mabibilhan doon." "Kuya, pwede bang makahiling na rin kahit nakakahiya?" "Ano naman yun? Pwede ba akong bumili ng pads at oil para sa buhok?" "Oo naman. O sige na, kumuha ka na ng mga kailangan mo dyan. Ako magbabayad." Matapos nilang makapamili ng gamit para sa dalaga, ay huminto muna sila sa isang bakery at doon kumain ng tinapay at soft drinks. Bumili na rin si Rigor ng maraming tinapay. Isa kasi ito sa pagkaing namimiss niya kapag nasa bundok. Bumili na rin sila ng bigas at dilata na maiuuwi. Punong-puno ang bag ni Rigor at may bitbit pa siyang sako na may lamang bigas at mga dilata. Maging ang bag ni Erica ay punong-puno rin. Muli silang nag-tricycle papunta sa daan, papakyat ng bundok at sinimulan na ang paglalakad. "Kuya, ano nga palang pangalan mo?" "Rigor. Tapos yung makakasama natin sa bahay ay ninong ko, si Ninong Magno." "Bakit siya ang kasama mo? Nasaan ang mga magulang mo?" "Wala na sila. Sinugod ang mga aswang ang bahay namin. Lumaban kaming tatlo nila itay at inay. Pero masyadong malakas ang mga aswang at marami. Kaunti pa lang din ang nalalaman ko sa pakikipaglaban noon, kaya hindi ko sila naipagtanggol. Magmula noon ay sa malayong bundok na kami nanirahan ni Ninong Magno. Siya na ang kumupkup sa akin." "Eh anong ginagawa niyo sa bundok? Bakit doon niyo piniling tumira?" "Doon kasi ako tinuruan sa pakikipaglaban at lihim na karunungan. Tapos ngayon naman, sinisimula namin na tugisin ang mga aswang na nananahan sa kagubatan. At umaasa akong mahanap namin ang kuta ng mga aswang na siya pumatay sa mga magulang ko. Ang huling pagkakaalam namin ay naroon sila sa Santa Barbara. Kaso palipat-lipat naman ang kuta ang mga yan. Tapos ngayon, kakasimula pa lang ng panunugis namin. Inuuna namin ang mga maliliit na pamayanan na narito lang, kaya hindi pa kami makapunta roon." "Eh ikaw, pagmula noong naging bihag ka ng mga aswang, hindi mo sinubukang tumakas?" Huminga ng malalim ang dalaga bago sumagot. "Maraming beses kong sinubukan, kuya. Pero bigo ako. May koneksyon din sila sa barangay. Ilan din sa mga tanod ay mga aswang. Kaya kahit ano pang ingat ang gawin ko sa pagtakas, ay nahuhuli pa rin nila ako. Ang pinakamalayo kong narating ay noong makasakay ako ng bus, papaalis sana sa probinsyang ito. Pero may nakasunod naman na sasakyan. Sakay noon ang kapitan ng barangay at ilang tanod. Pinahinto nila ang bus at hinalughog. Kaya muli akong nahuli. At bilang parusa, binigyan nila ako ng bakas na hindi ko raw makakalimutan." Wika pa ng dalaga sabay angat ng kanyang damit. Tatalikod pa sana si Rigor sa pag-aakalang baka kung anong maselang bahagi ng dalaga ang kanyang makita. Pero natigilan siya
Noong may makita sa likod ng dalaga, punong-puno iyon ng peklat ng malalim na latay na mukhang galing sa isang latigo. Hala, anong nangyari dyan? Gulat na tanong pa ni Rigor. Di nilatigo. Bawat isa sa mga latay na iyan ay 1 linggo akong nilagnat. Nakukuha ko yan sa bawat pagtakas ko, parusa nila. May mga tinik din ang gamit nilang latigo, kaya kapag hinatak ay sumasama ang laman. Tila kinukurot ang puso ni Rigor sa kanyang nakikita. Isang dalagang mukhang wala pang 18 ay dumanas ng ganong uri ng parusa. Dahan-dahang ibinaba ni Rigor ang damit ng dalaga. Grabe ang dinanas mo. Huwag kang mag-alala. May taning na ang buhay nilang lahat na naroon sa lugar na iyon. Sisiguraduhin kong wala ng dalaga o taong dadanas pa ng parusang pinagdaanan mo. Nakita niyang tumulo naman ang luha ng dalaga sa kanyang mga sinabi. Muli na silang nagpatuloy sa paglalakad. Erika, ilang taon ka na pala? 17. Kaka-17 ko lang noong nakaraang buwan. Ganun ba? Bata ka pa pala talaga. Akala ko kasi nasa 18 o 19 ka na. Bakit? Mukha na ba akong matanda? Tanong pa ng dalaga. Hindi. Kasi dalagang-dalaga ka ng tignan. Iyon na lang ang naisagot ni Rigor sa dalaga para naman hindi maging bastos ang dating. Pero sa isip niya, kaya niya talaga iyon nasabi dahil sa hubog ng katawan ng dalaga, lalo na sa sukat ng hinaharap nito na parang nasa 25 na paitaas ang edad. Matangkad din kasi ang dalaga at mahaba ang buho. Bago pa tuluyang lumubog ang araw, ay nakarating na sila sa may talon. Wow! May waterfalls! Pwede ba akong maligo dyan, Kuya Rigor? Oo naman. Siya nga pala, Erika. Rigor na lang ang itawag mo sa akin, wag ng Kuya Rigor. Parang pinapatanda mo ako bigla eh. Oh, iiwanan ko na pala sa'yo dito ang sabon, itong maliit na towel at ang pagbibihisan mong damit. Doon ka sa likuran ng batong yan magbihis para hindi ka naman kita sa itaas. Salamat. Wika pa ng dalaga. Nagpatuloy na si Rigor sa pag-akyat hanggang sa may itaas na bahagi kung saan naroon si Mang Magno nakatanaw sa kanya. Oh, anak, bumaba ka ng bayan? Opo, Ninong. Sino ang babaeng yan? Ay, bihag siya, Ninong, ng isang sityo na puro aswang. Nadaanan ko siyang kinakaladkad papalayo ng 3 lalaki. Kaya sinundan ko para iligtas. Tapos pagkarating sa kasukalan, ay nagpakita ng bangis ang 3 iyon. Mga aswang pala. Kaya ayun, sinugod nila ako. Isasama daw nila ako sa pagkain kanilang niluluto. Kaya pinagbigyan ko na rin. Mabuti at nakatakas pa kayo kung isang sityo pala ang mga aswang na naroon. Opo, Ninong. Nagpunta muna kami ng Santa Isabel. Namili na rin ako ng mga kailangan natin. Bumili ako ng bigas at dilata. Ninong, ayos lang ba na dilata muna ang iulam natin ngayon? Gusto ko yung corned beef. Matagal na ako hindi nakakakain noon eh. Abay, oo naman. Walang problema. Kadarating ko lang din. Oh, ikaw na ang magsaing ng kanin. Ninong, ayos lang po ba? Nandito na sa atin tumira si Erika. Mahinahong paalam pa ni Rigor. Nag-aalala kasi siya na baka hindi pumayag ang kanyang ninong at ipahatid papabalik sa sityo ng mga aswang ang dalaga. Abay, oo naman. Mas mabuti ang may babaeng nasa tabi mo para may magpapaalala sa iyo na kumalma at bumalik pa minsan-minsan sa realidad. Minsan kasi nag-aalala na ako sa iyo eh, dahil punong-puno na ang puso at utak mo ng paghihiganti. Wala na akong ibang narinig sa iyo kundi ang pumatay at maghanap ng mga aswang. Minsan, anak, kailangan mo ring mag-enjoy sa buhay, hindi puro karahasan na lang. Sige na. Pagkatapos mo magsalang ng sinaing, sumabay ka na rin maligo doon sa dalaga na dinala mo. Huwag mong bubuntisin agad ha. Alam mo namang hindi pa tayo tapos sa misyon. Hala, Ninong, kung ano-ano na agad ang naiisip mo. Namumulang wika pa na Rigor. Ay nako anak, papunta ka pa lang.
pabalik na ako. Alam ko na ang tumatakbo sa isip mo. At sigurado ako na hindi mo dadalhin ang babaeng yan dito kung wala kang pagtingin at pagnanasa. Imposibleng naawa ka lang. Ano, mali ako? Hindi naman nakasagot si Rigor at kakamot-kamot na lang ng ulo. Sige na, magsaing ka na at ipagtimpla mo ako ng kape bago ka bumaba sa talon. Opo, Ninong. Tsaka Ninong, may dala pala akong maraming tinapay. Mas masarap magkape kapag may tinapay. Gusto mo po? Hindi na. Bukas na lang siguro sa almusal. Kakain na rin naman tayo ng kanin pagkatapos niyong maligo. Okay po. Sagot pa ni Rigor at nagmadali ng magsaing at bumaba upang sundan ang dalaga sa paliligo. Pagkarating sa ibaba ng talon, ay naroon na ang dalaga nakatayo sa tubig at nagsasabon. Rigor, ang sarap ng tubig. Katamtaman lang ang lamig. Tsaka, nakaka-relax dito ang kapaligiran. Wika pa ng dalaga. Sumagot naman ang binata. Oo, tama ka. Isa nga ito sa dahilan, kaya kahit malayo kami sa bayan, ay mas ginusto naming mamuhay rito. Habang nagkukuskus ng balat niya si Rigor gamit ang kanyang maliit na towel, ay lumapit pa kaunti sa kanya ang dalagang si Erica. Oh, ito, magsabon ka. Kuskus ko ng kuskus, wala namang sabon. Wika pa ng dalaga. Dahil sa maagang pagliwanag ng buwan, kaya agad napasabi si Rigor. Teka, wala kang suot na damit? Napangiti naman ang dalaga at sinabing, Bakit? Bawal ba maligo dito nang walang kahit anong suot? Wala namang ibang tao dito, di ba? Maliban sa inyo ni Ninong mo. Oo nga, pero hindi na alam ni Rigor kung ano ang kanyang idudugtong sa kanyang mga sinabi. Ikaw talaga, Rigor. Una pa lang tayong nagkatagpo kanina, humanga na ako agad sa katapangan mo. Isipin mo, 3 sila, tapos nag-iisa ka lang. Pero mas pinili mong iligtas ako. Tapos dinala mo pa ako dito sa tahanan nyo. Ngayon naman, lalo ko pang nakikita kung gaano ka ka-gentleman. Halika nga rito, tumalikod ka. Sasabunan ko yung likuran mo. Wika pa ng dalaga at lumapit sa likuran niya. Kaya wala nang nagawa si Rigor at hinayaan na lang ang dalaga na sabunan at kuskusan ang kanyang likod ng tawil na may sabon. Rigor, meron sana ako ipapakiusap sa iyo. Mahinang wika pa ni Erica. Oh, ano naman yun? Pwede bang bawas-bawasan mo ang pagiging mahiyain mo, lalo na sa akin? Huwag mo akong ituring na ibang tao. Pwede mo akong ituring na kaibigan, o di kaya kasintahan kung gusto mo ha. Pero huwag mo sana akong ituring na kapatid o kumag-anak. Ayoko nun. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kaya bilang ganti, ay handa rin akong ibigay ang buhay ko sa iyo o ang lahat ng sa akin. Bubuka pa sana ang bibig ni Rigor para magsalita. Oh, hindi ko sinabing sumagot ka. Ang sabi ko lang may ipapakiusap ako. Yun lang yun. Kaya huwag ka nang magreklamo pa. Okay? Okay, sige. Mahinang sagot naman ni Rigor na nahihiya pa sa dalaga. Hindi kasi siya makapaniwala na sa isang iglap ay may darating na magandang dilag na magpapahalaga sa kanya at handang mag-alay ng lahat. Rigor, okay lang ba? Uwi na tayo sa bahay nyo. Nagugutom na kasi ako eh. Oo sige, magbihis ka na muna doon sa likuran ng bato. Hihintayin kita rito. Sige. Pagsangayon pa ng dalaga at nagtungo na sa likuran ng bato. Matapos makapagbihis ay umakyat na sila sa kubo. Erica, ito nga pala si Ninong Magno. Siya ang kumupkup sa akin matapos mamatay ng mga magulang ko. Ninong, si Erica, yung sinasabi ko sa yung iniligtas ko doon sa sitio ng mga aswang. Ginagagalak kitang makilala, iha, at masaya ako para kay Rigor. Kahit papaano, madadagdagan ang taong magpaparamdam sa kanya ng pagmamahal. Puro na lang kasi galit at puot ang bumubuo sa pagkatao nitong si Rigor dahil sa trahedyang nangyari sa kanyang pamilya. Kaya kailangan niya talaga ng isang katulad mo na magpapaalala sa kanya
na ang mundo ay hindi puro karahasan, maaari ring samahan ng pagmamahal. Tumatango-tango lang ang dalaga. Oh, sige na Rigor. Turuan mo na si Erika sa pasikot-sikot ng ating munting kusina. Maghain na kayo at kakain na tayo. Mangunguha lang muna ako ng sili para mas ganado ang kain kapag may maanghang. Masaya na ngang nagsalo ang tatlo sa kanilang hapunan. Noong matapos ay tumambay muna sila sa labas habang kumakain ng candy na binili ni Rigor sa bayan. Si Mang Magno naman ay naroon din humihit-hit ng kanyang tabako. Ninong, kumusta nga pala ang lakad mo sa pamayanan doon sa may burol? Hindi pa malinaw anak. Siguro, kailangan ko magmanman doon ng gabi. Wala naman kasi akong nakitang bihag doon. Pero may isang kubo na walang dingding na nilalangaw at sobrang lansa. Hindi ko masiguro kung ano ang kinatay nila doon. Pero mukhang malaki. Kasi ang lalaki ng kanilang mga tadtaran. Maaari ring kalabaw o baka. Pero wala din ako makitang mga alagang hayop doon maliban sa kambing na iilang piraso. Sa mga susunod na gabi kapag hindi ako pagod, magmamanman ako roon para malaman kung anong uri ng pamumuhay ang ginagawa ng mga aswang na nakatira doon. Ninong, pwede bang isingit mo na rin sa schedule natin ang sitio sa may highway? Yung pinagkuhanan ko dito kay Erika. Baka kasi makapambiktima pa sila ng marami, lalo at may pain sila na kainan. Oo naman anak, gusto mo bang unahin na natin iyon doon? Hindi po, wag mo na ninong. Sigurado akong maiisip nila na isang manunugis ang pumatay sa tatlong kalahi nila doon dahil nagawang patay ng sabay-sabay ang tatlo. Maglaylo muna tayo para isipin nilang nagpakalayo-layo na ang manunugis na napadaan sa kanila. Sa bagay, tama ka anak, may punto ka dyan. Siya nga pala anak, bukas na bukas, simulan mong maghukay ng malalim na taguan sa likuran ng kusina natin. Simulan mo ang butas dito sa may ilalim na hinihigaan mo. Lagyan mo na rin ng divider ang kubo natin para doon kayo sa bahaging malapit sa kusina. Ako naman dito sa may harapan banda. Yung bahagi na magiging kwarto nyo ay gawan mo ng sikretong pintuan pailalim kung saan nakakonekta sa butas papunta naman sa taguan sa may likuran. Hindi pwedeng isasama natin yang si Erika sa mga misyon natin. Yan ang uunahin ng mga kalaban. Kahit paiwanan natin yan sa medyo malayo, maaamoy ng mga aswang ang amoy ng isang babae sa katawan mo o sa damit mo. Kaya hahanapin nila ang amoy na iyon kung nasa malapit lang ba, para siyang gagamitin nilang pain para sa atin. Bukas naman, dahil sa wala pa naman akong gagawin, kaya ako na lang muna ang mamumutol ng mga kahoy at kawayan na gagamitin natin sa divider at pundasyon sa ilalim ng taguan para maging matibay. Baka kapag walang kahoy yun, matabunan naman si Erika sa loob kapag biglang bumigay ang lupa. Sige po ninong, kanina ko pa nga po talaga iniisip kung saan ko itatago si Erika kapag umalis tayo. Mabuti at naisip nyo na gumawa tayo ng lihim na taguan sa ilalim. Oh, sige na, magsitulog na kayo. Maagang magsisimula ang araw natin bukas. Marami tayong gagawin. Ikaw naman Erika, pagkagising mo, magpainit ka na ng tubig para sa kape at ipainit mo na rin ang mga natirang kanin. Kasya pang paghati-hatian yan para sa tatlo. Magpaihaw ka na rin ng tuyo. Nasa basket lang ang tuyo, nakasabit sa ibabaw ng lutuan. Tapos, nakita mo naman iyong kamote at kamoting kahoy natin na nasa sako, di ba? Maglaga ka pareho noon para pandagdag sa almusal at merienda na rin. Ikaw na rin mag-igib ng tubig. May maliit na timba naman dyan at mga galon. Kayang-kaya mo na yan. Sa talon ka lang kukuha ng tubig. Para bago pa makapagkape o makapag-almusal, ay makapagsimula na agad si Rigor sa paghuhukay sa likuran. Malinaw ba? Opo, Mang Magno. Tiyo na lang ang itawag mo sa akin. O di kaya Ninong. Ikaw bahala kung saan ka komportable. Sige na Rigor, matulog na kayo doon. Magdidibusyon pa ako para sa mga kagamitan ko. Sige po Ninong, mamayang madaling araw ako magdidibusyon para sa akin. Tumayo na nga ang dalawa at pumasok sa kubo.
Rigor, anong ididibusyon? Ah, yun ba? Bali, pagpapakain ng dasal iyon sa mga hawak naming mutya. Meron kasi kami mga mutya na ginagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang at kailangan iyong pakainin ng dasal palagi. Pwedeng tuwing Biyernes, pero kung hindi naman busy, pwede rin namang araw-araw para mas lalo pang lumakas iyon. Ah, ngayon lang ako nakarinig na pinapakain pala ng dasal ang mga mutya. Oo. Oh, sige na. Yan ka sa tabi. Dito naman ako. Ha? Bakit magkahiwalay? Ano pala? Ang liit-liit ng kubo nyo. Tapos maghihiwalay pa tayo matulog? Umurong ka na dito. Tabi na tayo. Para hindi masikip dyan si Ninong. Di ba sinabihan na kita kanina na huwag ka na masyadong mahiya sa akin? Kunyari na lang, girlfriend mo ako. Sumagot naman si Rigor nang nakangiti. Girlfriend agad? Hindi ka pa nga nanliligaw? Hala, ako pala ang gagawa noon. Kung gusto mo na ako ang gumawa, di maghintay ka, huwag kang magmadali. Di sige, basta umurong ka na rito. Gusto ko, abot kita at mayayakap kapag natulog na ako. Baka biglang may dumukot sa akin at ilayo ako dito. Ay, ikaw talaga. Kung ano-ano ang iniisip mo, walang makakadukot sa'yo dito. Kung mga pangkaraniwang aswang lang naman, dahil may espiritual na bakod ang bahay namin. Hindi sila makakapasok dito. Ah, basta, umurong ka rito. Wika pa ni Erika. Wala nang ang nagawa sa Rigor, kundi ang umurong papatabi sa dalaga. Si Mang Rigor naman ay nakangiti lang sa labas habang nakikinig sa lambingan at bangayan ng dalawa sa loob. Para kay Mang Magno, magkakaroon na ng direksyon ang buhay ni Rigor kapag natapos nila ang kanilang misyon. Lalo at meron ng babae sa buhay nito. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.